Okay, may butag na tanan, mga igsoon. Welcome sa atong Sabat workshop. Atong topic, receive the Holy Spirit. Holy Spirit. Una ito po na. Arita, bro. Okay, may ganit. International lang. Kung basahon ang John chapter 1 verse 1 to 34. Taas din bro. John chapter 1 verse 1 to 34. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Elohim. At ang salita ay Elohim. Sa pasimula ay kasama na siya ng Elohim. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At naparito si Juan na isinugo ng Elohim upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Elohim. Sila ka ay naging mga anak ng Elohim, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Elohim. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko ay higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Elohim. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises, ngunit sa pamamagitan naman ni Yahweh ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Elohim, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Elohim na lubos na minamahal ng Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, hindi ako ang Misaya. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias, tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya. Hindi rin. Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nila muli. Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap mula sa aklat ni Propetang Isayas. Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Parisiyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Misaya o si Elias o ang propeta. Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala.
Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Ang mga ito ay nangyari sa Betania, sa silangan ng ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan na si Yahweh siya ay lumapit sa kanya, kaya't sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Elohim na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kung ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na nabuhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko na siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ay siya rin nagsabi sa akin, ang sinumang makikita mong bababaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatutuhanan kung siya ang anak ng Elohim." Amen. Okay. Matthew chapter 3 verse 11 to 12. Matthew chapter 3 verse 11 to 12. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Amen. Okay? Dahil ang topic po natin mga kapatid sa Sabat na ito, sa ating workshop ay Receive the Holy Spirit. Gumawa po tayo ng 4 na katanungan at ang una po na tanong ay kanus aman na dawat ang balaang Espiritu. Kailan natanggap ang Holy Spirit? Wala, sakto ba ng Tagalog? Kailan natanggap ang Holy Spirit? O kung ang master po ng mga Christian nating mga kababayan ay natanggap po ito doon sa pista ng Pentecostes sa Acts 2 verse 1. Kung atin itong titingnan mga kapatid, kung kailan ito natanggap, nasa ano po? Acts. Pakibasa bro. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Chapter 2 verse 4. Verse 1 hanggang 4. Gawa chapter 2 verse 1 to 4. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na natulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinakaloob sa kanilang ng Espiritu. Okay. Yan po ang kadalasang alam natin pagka tinanong kailan natanggap ang banal na Espiritu. Sabihin kagad, nasa Acts chapter 2 verse 4, verse 1 to 5, 4. Ganyan po ang naging alam po natin na yan ang time na ibinuhos ang banal na Espiritu. At tama po yan.
Ngunit, kadalasan po sa pagkakaalam ng karamihan, yan ang mga pangyayari dyan, yan din ang tinitingnan nila na yan. Pag yan ay magaganap sa simbahan, sa pagtitipon, yung mga nagsasalita ka ng ibang lingwahe, ay yan na rin ang binasihan nila na ibinigay na yung Holy Spirit. So, atin ngayong pag-aaralan, bago nangyari yan, ano ba ang naganap, ano ba ang ginagawa? So, balikan natin yung mga nabasa kaninang verse. Ang nagbautismo dati, nagsasagawa ng bunyag, ng pagbabautismo ay si Juan. At pati po ang Misaya ay binautismohan. Tama po ba? At wala po tayong mababasa na ang Misaya ay nagbautismo. Mayroon po ba kayong nabasa na si Misaya ay nagbautismo o binautismohan niya yung 12 apostol? Namin basa? Ano? Na ang Misaya na munyag? Saan mo ito sa papa niya? Ito pa ko tayo, kabasa ito. So, kung atong titingnan po natin mga kapatid, wala po tayong mababasa na sa pagkakaalam ko, walang mababasa o wala akong nakikita sa kasaysayan na live mo na bro. Wala po tayong mababasa na ang Misaya ay nagbautismo sa tubig. Wala tayong mabasa. Pero mayroon po tayong mabasa na tinutukoy ni Juan na ang kasunod sa kanya, which is si Misaya po yun, magbautismo gamit ang Espiritu at apoy. Gamit ang banal na Espiritu at apoy. Pero bautismo sa tubig, wala. Sige, yung malinaw po. So, tingnan po natin dito sa John chapter 3 verse 5 to 7. John chapter 3 verse 5 to 7. Sagot naman ni Yahawashai, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Elohim. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Sabi na yun. So, ito po, ang istorya po dito sa chapter 3. Nagtatanong po itong si mismong si Nicodemo, isa sa mga pinuno ng mga Hudyo, nagtanong kay Misaya tungkol sa kaharian. At ang sabi ng Misaya, kung hindi kayo muling isilang, una sa tubig, pangalawa sa Espiritu, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Elohim. So, ang nangyari noon, ginampanan ni Juan ang muling pagkasilang ng buong sangkatauhan. Yun ang ano ni Misaya dito na kailangan kayo'y muling isilang. Na isilang muli kayo sa tubig at sa Espiritu. At kung titingnan natin na isagawa ni Juan sa Israel noon, kasama na doon ang mga apostol, pati ang Misaya, na cleanse nila sa tubig, na bautismohan po sila, ang termino na bautismo, pero yun po ay cleansing, at na-cleansing po sila ni Juan, at matapos po yun, ay sila po ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Doon sa Acts 2:1 to 4, yun po ang kasaysayan. Dahil sila po ay matapos na sila sa tubig, na-cleanse sa tubig. At noong sila po ay nakatanggap na ng Holy Spirit, saka rin po sila nag-cleansing sa mga tao, which is babasa po natin yan sa Acts 2:38, na hinikayat ni Pedro ang mga nanluroon upang magsisi, magsilapit, at magpabautismo, magpa-cleanse sa pangalan ni Misaya, upang matanggap ang
kapatawaran sa kasalanan at ang kaloob ng banal na Espiritu. Yun ba? Yun po ang nasusulat na mangyayari or nangyayari nung sila po ay natapos makatanggap sa Holy Spirit. So, kung ang tanong natin sa question number 1, kailan natanggap ang banal na Espiritu? Ito po ay matapos matanggap ang bautismo sa tubig. Ang cleansing sa Holy Spirit. Yan ang kasunod na pangyayari ba? Tumanggap ka sa cleansing ceremony, matapos yan, saka mangyari na matanggap mo rin ang kaloob ng banal na Espiritu, yung baptism of the Holy Spirit. Tama bro? So, ang guide question number 1, na kanusta na dawat ang Holy Spirit, natanggap po yan matapos nila maisagawa ang cleansing ceremony at nagkataon na doon ibinuhos sa pista ng harvest, ng pista ng Pentecostes. Doon po na ibuhos ang banal na Espiritu sa panahon ng mga apostoles. So, nasagot natin yung guide question number 1. Kailan natanggap ang banal na Espiritu? Ito'y natanggap matapos matanggap ang muling pagkasilang sa pamamagitan ng tubig. So, dadako po tayo sa guide question number 2. Yung kanina number 1. So, yung guide question number 2 po natin, ano ang mga palatandaan sa nakatanggap na sa Holy Spirit? So, may mga ilhatan ka kung sa may ilhanan wala mas muy-muy ni ron. Kamu nga nasa sa bilay, para po sa inyo, ano po ang palatandaan na natanggap na ang banal na Espiritu? Sa Bisaya pa, unsay ilhanan sa nakadawat na sa Holy Spirit. Kung punta po tayo sa Christian, lalong-lalong na sa born again, hindi po ito paninira. Pagka nag-ana-ana na po ka dito, nakadawat na ka sa bautismos balang Espiritu. Kanang kurkurog ka ba? Kasuway mo na, John? Pag mulitok na ikunukag ka ng laing pinulungan, magkurkurog ka dito, nakadawat na ka sa gasa sa balaang Espiritu. Nana po yung nabawaan ni John? O mo lagi na, usa sa na ka na matumba ko ka. Pag igana sa jacket, natumba. Dahil po ay puspos daw sa banal na Espiritu. Yun ang sikat na alam ng karamihan na pag tanggap mo na yung banal na Espiritu, yung mag-ana ba, magkurkurog, din tumba, yan ang mga palatandaan. Isa sa pinakapalatandaan na alam po natin sa Christian na ikaw ay nakatanggap na ng gift of the Holy Spirit. Dahil po daw yan ay pinakabasihan nila ang nangyayari sa Acts 2, 1 to 12. Himayin po natin bro, basahin mo bro. Acts chapter 2 verse 1 to 12. Tingnan po natin dyan kung yan basihan nila na pag nagkurkurog na, natumba, anaon sa kamot, natumba, ginaganyan ka lang sa kamot ni pastor, nadapa, tapos kurkurog mayo, yan na daw ang palatanda. Tingnan po natin sa Acts, kasi ito po yung mga pinakabasihan nila. At dito po sila nakakuha ng mga idea na yan daw ay ang mga palatandaan na natanggap mo na ang gift of the Holy Spirit. Sige nga. Gawa chapter 2 verse 1 to 12. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapos sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo
at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga dibutong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Parsya, Media, Ilab, Mesopotamia, Judea, at Cappadocia, Punto at Asia. Mayroon pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na naakit sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga Creta at Arabia rin. Paano sila nakakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Elohim? Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya nagtatanungan sila, ano ang kahulugan nito? Okay. Kung ating napapansin, mayroong dinidescribe po dito sa verse 1 to 3. Ingon pas Bisaya, sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Ang sinabi po ditong magtotoo, mga mananampalataya, ito po yung Messianic believer. Og sa kalit, may hangin, may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin. Milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Kung atin pong i-analisa ang pangyayari, posible na nakita nila ito sa bawat isa sa kanilang, doon lang sa kanilang pag-iisip. Yun ang possibility. Pero pwede rin na ito ay nangyayari, literally, na talagang may ganun. So, parang hangin na may huros. So, kung titingnan po natin, kung literally, ito rin yung hinihintay ng mga ibang mananampalataya na mangyayari sa kanilang pagtitipon. Nanay mo huros hangin ba? Bugnaw. Para hinintay nila ba na may ganito rin pangyayari na katulad sa mga nangyari sa apostolis. Pero hindi po natin masabi na ito ay tunay na literal na nangyayari ba? Or posible na sa kanilang ano lang, conscious ba na? Nadama lang nila ba? Baka hindi ito nadama ng mga ibang tao. Baka sila lang yung nakakakita. Baka yung parang ganun ba? So, dito sa verse 3, unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong sa diha sa matag usa kanila. So, may nakita po silang mga dila daw. Yung parang dila na nag-aapoy na nasa kanilang bawat isa. So, yun ang nakikita nila. Sa verse 4, silang tanan na puno sa Espiritu Santo o misultik nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Di hinata mo focus. At dito po tayo mag-focus sa verse 4. Silang lahat ay napuno sa banal na Espiritu at nakakapagsalita ng iba't ibang lingwahe. Nung sila po ay napuno sa banal na Espiritu, sila po ay nakakapagsalita ng iba't ibang lingwahe ayon sa mga tao na dumadayo po doon. Dahil po ay ang pinakasikat na relihiyon o pananampalataya po noon ay ang pananampalatayang Hudyo. Na-describe po dyan sa baba, may taga-Ehipto, may taga-Asia, daming lugar na napangalan po dyan, na-mention, na mga tao po na nagmumula po doon. At iba-iba po ang lingwahe niyan. Iba-iba ang lingwahe. Ngunit nung nakatanggap po ng banal na Espiritu,
ang mga apostol o mga mananampalataya doon sa bahay na kanilang pinagtitipunan, yung tinatawag na apiro. Nung nakatanggap sila at napuno sa banal na Espiritu, nakakapagsalita po sila na iba't ibang lingwahe ayon sa pinapasabi ng banal na Espiritu. Ngayon po, ano po kaya ang pinapasabi ng banal na Espiritu? Unsa kani? Imo bro Alban, unsa kani gipasulti? Unsa ning gipasulti sa balang espiritu? Ato lang i-analyze, ato lang ano po mga kapatid. I-assist ba kung unsa tong gisulti? Atong tan-aw, atong i-imagine unsa ka ang gipasulti sa balaan nga espiritu. Ano kaya yun? Ang sige sulti sis? Mga makapangyarihang gawa ng Elohim. So, ang sinasabi daw nila ay tungkol sa makapangyarihang gawa ni Elohim. Dito na rin tayo magtanong, ano ba ang makapangyarihang gawa ni Elohim? Mga nasa FB Live, baka may sagot po sila dyan. Tingnan mo sa, paki-comment po kung mayroon po kayong may sagot, mga kapatid na nasa ating FB Live, nakakapanood. Sagot po ni Sis Jean, makapangyarihang gawa ni Elohim ang kanilang ibinabahagi sa bawat lingwahe na nandoon ay nakakapagsalita po sila, at ito nga yung pinagtataka ng mga tao na nandoon, bakit mayroon po silang kakayanan magsalita ng mga iba't ibang lingwahe ayon po sa mga bawat bansa o bawat tao na nandoon, na sila po ay hindi naman, sabihin na natin, hindi nakapag-aral or wala talagang sapat na kakayahan na makapagsalita ng lingwahe ng mga taong nandoon. Unsa ka to isulti? Unsa man nga dakilang gawa ni Elohim? Ganito na lang, ibahin ko yung tanong pero parehas pa rin. Sa tingin ninyo, alin sa mga alam ninyong gawa ni Elohim, alin sa mga gawa ni Elohim, yan akan mga dakila, ang pinakadakila na nalalaman ninyo? kabagatag sa Bisaya. Okay. Ang kamanghamanghang gawa ni Aba ay ang pagbibigay niya sa kanyang nag-iisang anak. Ito po yung isinishare ng mga apostol, ng mga mananampalataya. Nung sila'y napuspos ng banal na Espiritu, ibinahagi po nila sa bawat language na nandoon ang tungkol sa Misaya. Ganito. At ipinaliwanag po nila kung ano ang Misaya, ano ang purpose. Kumbaga, sila po ang nagpapaalam sa mga tao na yung tao na bago lang pinatay, nakalipas ang 50 days. Masabi ko 50 days kasi may counting po yan. Makalapis ang 53 days. 53 days, napatay si Misaya, yun po ang nakalipas na mga araw, ay ibinahagi ng mga apostol during sa Feast of Harvest na ang dakilang kamanghamanghang gawa ni Elohim, inilathana po nila sa mga tao na yun na yun, ang Misaya. Ipinadala ng Elohim para sa lahat.
kung tayo, sabi ng mga apostoles, kung atin niyang i-proceed sa buong chapter 2, kung paniniwalaan, sabi ni Peter sa Acts chapter 2 verse 38, kung paniwalaan ninyo at kayo magsisi at magpa-bautismo sa pangalan ni Misaya Yahawashai, matatanggap po ninyo ang kapatawaran sa inyong kasalanan at ang kaloob ng banal na Espiritu. Yun ang kamanghamanghang gawa. Hindi po rabakanda ang mga apostol doon. Hindi po nagkurog-kurog, hindi po sila, ganana ba? Wala, hindi po ganun eh. Hindi po naghahadusay na nagkurog-kurog yung mga apostol doon sa pinagtitipunan nila. Malinaw na kanilang ibinahagi ang dakilang gawa ni Aba Elohim sa mga nandoon. Hindi po nagsasalita sila ng hindi naunawaan. Nagsasalita po sila ng ibang lingwahe upang maunawaan ng mga bisita roon o mga dumadayo doon na mga taga-ibang bansa. Hindi po yung nagrabakanda Honda, Kawasaki, Rose. Hindi po sinasabing Honda, Kawasaki, Rose, Yamaha. Hindi po ganon ang sinasabi. So, hindi po ito pangungutya, ngunit ang atin po isinasabi. Dahil kung tanungin po natin yung mga nagkaganon po sa simbahan, kung ano bang ibig sabihin, hindi, sigurado po ako, hindi po nila alam. Lumaan po ako sa ganyan eh. Mga kapatid, hindi po yon ang nangyari sa mga apostol nung sila'y nakatanggap sa sinasabi kaloob ng banal na Espiritu. Nung natanggap po nila ang kaloob ng banal na Espiritu, nagkaroon po sila ng wisdom upang ibahagi, upang sabihin sa mga tao ang tungkol sa batas ni Moses at sa Misaya na siyang programa ng Elohim upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Yun po ang nangyayari. Yun po ang overall view dyan. Hindi po yung nagrabakanda, Honda, Kawasaki, Rose. Yung hindi po yan ang basihan upang masabi mo na puspos ka na ng banal na Espiritu. So, ano ba ang pinaka-palatandaan na natanggap natin ang banal na Espiritu? Nakakapagsalita. Yan ang ginawa ni Aba noon sa mga unang mananampalataya. Nakakapagsalita tungkol sa mga dakilang gawa ni Aba. Dahil po, dati yan ang nangyayari. Nakapagsalita sila ng ibang lingwahe upang maihayag ang mga dakilang gawa ni Aba. Ngayon, tingnan po natin ang Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. Ezekiel chapter 36 verse 26 To 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Pati na 27, bro. Oh. Okay. Kung tingnan po natin mga kapatid, ang sabi sa Ezekiel, Bisaya una ko, verse 36, 26 to 27. Hatagan ko kamo bagong kasing-kasing o bagong espiritu. O kuhaon ko ang inyong kasing-kasing na gahi sama sa bato o ilisan ko kini kasing-kasing nga masinugtanon. 27.
ihatag ko kaninyo ang akong espiritu. O himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan o mga lagda. Mga igsoon, mga kapatid, itong Ezekiel ay isang propesya na magaganap sa hinaharap. Prophecy po ito ni Ezekiel na mangyayari sa hinaharap dahil una po si Ezekiel kaysa Misaya. Tama po ba? So, nag-prophesize si Ezekiel na darating yung time, pinasabi ni Abba, ginamit si Ezekiel, na ipaalam sa mga tao na darating yung time na bibigyan niya ang mga Israel o ang mga tao ng bagong espiritu at puso. Yung masunurin. Upang, sabi sa verse 27, ihatag ko kaninyo ang akong espiritu. Akong espiritu. O himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan o mga lagda. Kinsay makahatag og kuan unsa ning gimbutan? Ang sabi dito, ano na sa Bisaya, ihatag ko, ibigay ko sa inyo ang aking espiritu upang gawin po ninyo ang aking mga gimbutan. Ano sa maning gimbutan? Yan, gimbutan ba? Naman po yung lagda, ang gusto mo eh. Yung madali, basta, Bisaya, paminaw ha. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu o himuon ko kamong masinugtanon sa akong gimbutan o mga lagda. Gimbutan o mga lagda. General, muna, kautusan, ang Torah. Muna. Pero, imo makita diri, duha ang pagkatawag. Gimbutan o lagda. O sa may pinagkait? Feast of Elohim. Ang gimbutan, maunay mga pista. Gimbutan nga mga adlaw, diin gisugo ang katawhan sa paghimo o balaang panagkatigo. Appointed times of Elohim. Gimbutan. Gimbutan o mga lagda. Mga lagda, abaw manigil. May ordinance. Ordinansa. May ordinance. Statute. May statutes. Una na statute. Oh, may statutes. Statute and ordinance. Ito mga kabuok. Dalawa po. Gimbutan o lagda. So, based on my analysis, ito pong gimbutan sa Bisaya, ano po sa Tagalog yan? Wala, hindi nakapagbigay ang Tagalog. Pero sa English, ito po ay statute. Tuntunin naman, tuntunin. Oh, pero kung tingnan mo, palatuntunan, parang hindi swak. Oh, sa tuntunin. Pero kung balikan mo yan doon sa Hebrew, yan po ay muaydin. Ibig sabihin, appointed meeting time. Muaydin. Na, ang kamiting po that time, kapag tinatawag muaydin, appointed times meeting, yan po, hindi po tayo ang nagmi-meeting. Kundi pinatawag po tayo ni Abba dahil andyan po siya makikipag-meeting. At isa yan sa palatandaan kung ang tao ay nakatanggap na sa Holy Spirit. Gumagawa po sa gimbutan sa Elohim. Nagsiselebrate sa appointed time o Elohim. Bakit? Ano ba ang okasyon sa Acts 2:38?
Day of Pentecost, Feast of Shavuot. Dahil po mga kapatid, harvest. Dahil po mga kapatid, ang Elohim ay mayroon po siyang mga schedule kung saan doon po niya ibubuhos o doon niya ibibigay. Lahat po appointed times mayroon po yung mga magaganap. Kaya isa sa palatandaan sa ating guide question number 2 o sa ilhanan sa nakadawat na sa Holy Spirit. Una, kanina nakapagsalita ng mga kamanghamanghang gawa ni Aba Elohim. Pangalawa, binasa po natin sa Ezekiel chapter 26, nagbago. Binago. Dahil nung natanggap po ang banal na espiritu, kasi pag-usapan po natin, banal na espiritu, yan po, pagkasi banal na espiritu, walang ibang banal na espiritu. Si Aba. So, kung banal na espiritu ang ating pag-uusapan, itong sinabi niya sa Ezekiel, na ibigay niya ang kanyang espiritu, yan ang banal na espiritu. Na posible na yan ang natanggap ng mga apostol doon sa Feast of Harvest Celebration. So, kung tingnan po natin, nagkataon, nandoon po na ibigay o binigay ang Holy Spirit sa gimbutan na panahon. Sa muhidin, sa appointed time o Elohim. During sa pista, doon ibinigay ang Holy Spirit. At kung tingnan po natin ang palatandaan sa taong nakatanggap na ng banal na espiritu, malabo na mag-claim ka na ikaw ay nakatanggap sa banal na espiritu, ngunit hindi ka nagsasagawa sa pista. Hindi ka nagsiselebrate sa feast na iniutos ni Aba na magkakatipon ang mga binigyan niya ng banal na espiritu. Pag sinabing ordinance, ito yung pangatlong palatandaan. General na to. Statutes and ordinance. So, kung ordinance, mga kasubuan. Tama ba sis? Yan ang palatandaan mga kapatid sa tao na nakatanggap ng banal na espiritu. Una, nagsasalita ng kamanghamanghang gawa ng Elohim. Maraming mag-claim nito. Lahat ng Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, makakapag-claim nito kasi magtestimonyo sa harapan ng maraming tao. Pinagaling po kami ng mahal na Panginoon. Nakatanggap po kami ng milagro. Yan po ay kamanghamanghang gawa at masabi nila, yan ang palatandaan na nakatanggap ka ng banal na espiritu. Ngunit hindi po natatapos dyan ang palatandaan. Pangalawa, nag-celebrate sa mga muwaidi. Base po sa ating nabasa. Pangatlo, sumusunod sa ordinance ng Elohim. Pag sinabing ordinance, iyan po ay tumutukoy sa buong kautusan ni Aba. So, palatandaan, guide question number 2, palatandaan kung ang tao or nakatanggap ka na ng Holy Spirit, kailangan mamimit po yan tatlo. At maimintin mo. Kasi pag hindi mo mamimintin, aalis ang banal na espiritu. Yan po ang maintenance upang manatili ang Holy Spirit na nananahan sa atin. Okay po ba? Nakasagot ang mga. Magdagdag po ako ng tanong. Ano po ang pinaka-purpose ng Elohim? Ba't siya nagbibigay ng kanyang banal na espiritu? Mga nasa live. May nasa live na bro, may nagtanong dyan. Kung mayroon po kayong idea, ano ang pinaka-purpose sa inyong opinion? Bakit ba ibinigay ni Aba ang kanyang banal na espiritu? Anong purpose?
Okay. Para magkinabuhi kang mataro. Ang gusto sa Elohim, ang gusto po ni Elohim kaya binigay niya ang banal na Espiritu upang tayo iibig sa Kanya. Basa po, Deuteronomy chapter 30 verse 6. Deuteronomy chapter 30 verse 6. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ng inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal. Amen. Yan ang purpose. Para mabugi ang tao. Para ang tao po ay mabuhay. Babaguhin niya. Yan ang purpose. Kung kaya binigay ang banal na Espiritu upang baguhin ang puso. Itong Deuteronomy chapter 30, ito po yung propesya ni Moises na mangyayari sa Israel na kanyang nililid sa hinaharap. Sabi niya, ito ang mangyayari sa inyo. Mula dyan sa 28, 29, 30 ng chapter ng Deuteronomy. Yan po ay propesya ni Moises na mangyayari sa kanila. At pag sinabing propesya, si Moses lang ang nagsasalita. Ngunit hindi talaga sa kanya ang salita. Katulad kanina rin ni Ezekiel, nagsasalita lang si Ezekiel. Ngunit hindi yun kalooban ni Ezekiel. Hindi yun sarili ni Ezekiel. So, sa analisisyon yung mga kapatid, yung ating guide question number 2, naging satisfied po ba kayo sa nating mga palatandaan? Mayroon pong 3 palatandaan na nakita po natin. Satisfied po kayo na yan ang palatandaan na yan, 3 nating napag-usapan, ay agree po ba kayo na yan ang tunay na palatandaan na ikaw ay nakatanggap na ng Holy Spirit? Agree mo? Pray. Kung sa tayo unang ilhanan, nakadawat, nakasulti sa mga kahibulungang buhat sa Elohim. Ikaduha, nagsaulog sa mga appointed times. Ikatulo, nagsunod sa mga ordinansa sa Torah. So, Deuteronomy chapter 10 verse 12. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya, igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Naka-encounter po ako ng tao, mga tao ba? Ano ba ang gusto ng Elohim? Ito sagot. Ang gusto ng Elohim, igalang siya at sundin ang kanyang mga utos. Basahin ko sa Bisaya. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Sabi pa sa Bisaya, "O karon katawhan sa Israel, ang gipangayo lamang kaninyo sa Yahweh nga inyong Elohim, mao nga kahadukan ninyo siya, o tumanon ninyo ang iyang kabubuton, higugmaa o kalagara siya sa tibuok ninyong kasing-kasing o kalan." Mo na gihangyo sa Elohim. Lisod bang ihatag? Pagka nakatanggap ka ng banal na magtanong ako, kasi sa pagkakaalam ko, ito po'y pinagsisikapan na natin, yung mga palatandaan, at na po itong isinasagawa. Dahil po, tayo'y nakatanggap ng Holy Spirit. Itong hinihiling ni Aba, dito sa chapter 10, verse 12,
Mahirap po ba to? Pakiusap niya, higugmaa ug alagari mana ang iyang tibuok kabubuton. Listen, dili. Pagka nakatanggap ka ng Holy Spirit, wala kang ibang hinahanap, kundi inaalam mo ang mga kautusan ng Ama dahil ang kinagagalak mo na ay ang ipamuhay ang kalooban niya. Tama? Experience nyo yan? Ganyan po ba kayo? So, hindi na kailangan na may magtuturo. Dahil hinahanap yun eh. Okay, kailangan pa rin. Hindi mo sakay. Yan ang ano eh. Pakiusap ni Aba palagi. Pagka sinabi, ikaw ay nakatanggap ng banal na espiritu, ngayon nakatanggap ka, isa ka sa mga nakatanggap, banal na espiritu, tingnan mo kung anong pakiusap ni Aba sa'yo. Deuteronomy 10, chapter 10, verse 12. Unsa iyang gihangyo? Ang gipangayo lamang kaninyo sa Yahweh nga inyong Elohim, mao nga kahadlukan ninyo siya, o tumanon ninyo ang inyang kabubuton o higugmaa o kalagara siya sa tibuok nyong kasing-kasing o kalan. Biyahabta it Yahweh, bikol ibabka o bikol nabsheka o bikol ni Odeka. Mora dyan ay gihangyo. Lisod? Lisod ba mga igsoon? Kung may ngunong lisod, atong basahon ang Deuteronomy chapter 30 verse 11. Basa bro. Deuteronomy chapter 30 verse 11. Ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Wala ito sa langit, kaya hindi na ninyo dapat itanong sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautosan, upang marinig natin ito at may sagawa. Wala rin ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan, upang marinig natin ito at may sagawa. Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Hiaw na. Unsay giingon? Anong sabi? Hindi mahirap ang kautusan na ibinigay ko sa inyo sa araw nito. At wala ni isa sa inyong dapat magtanong kung saan ito makukuha. Saan ito? Wala ito doon sa ibayong dagat. Wala doon sa langit. Na magtatanong kayo kung sino kukuha nun at magtuturo at magsasabi. Pwede ba ganun, bro? Kisa may butudlo na to, eh. Hindi nyo masasabi, sino ba ang magtuturo sa atin? Dahil asan daw ang kautusan? Sa puso. Nasa labi at sa puso. Yan ang sabi. At hindi pwedeng magkamali yan. Nasa Torah yan. At pagka ikaw ay nakatanggap sa banal na espiritu, sigurado na ang utos ng Ama ay nasa labi mo. Kaya nakakapagsalita ang mga apostol ng kamanghamanghang gawa dahil nasa labi. At nakakapag-celebrate ng mga statue dahil nasa puso. Di ba? Yan ang solidong palatandaan na ikaw ay nakatanggap
ng Holy Spirit. At kailangan i-maintain yan. Pag hindi yan na-i-maintain, aalis si Holy Spirit. Sure po ako niyan. Kaya kailangan po i-maintain kahit anong mangyari. May magturo o wala. Kasi wala namang tagapagturo. Sabi dito, nasa puso lang. Okay ba, bro? Yan ang kumutan ng ating kaya siya di okay. So, nasa puso. Kailangan nyo lang ito gawin, sundin. So, satisfied po ba tayo na nasagot natin ang ating guide question number 2? So, punta tayo sa guide question number 3. Ito pinaka-easy na lang, no? Guide question number 3. Unsa man di ay ang Holy Spirit? Ano ba? Unsa ang Tagalog? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang banal na Espiritu? Ganun yan. So, basahin na natin muli ang John chapter 1, verse 1 to 5. John chapter 1 verse 1 to 5. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Elohim, at ang salita ay Elohim. Sa pasimula ay kasama na siya ng Elohim. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya ang nalikha. Sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Okay? Bisaya, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Elohim, o ang pulong Elohim. Sukat pa gayon sa sinubdan, ang pulong uban na sa Elohim. Pinaagi kaniya gibuhat sa Elohim ang tanang ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Diha sa pulong ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag. O mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdan-ag diha sa kangit-ngit ug wala kini mabugto. So, mao ning pulong unsa man din spirit. Ha? Word, salita. Ang spirit, pulong. Ug ang pulong, Elohim. Yang spirit, Elohim. Gihatag sa tao aron ang tao mabutan. Kaya ano man, huwag bulon yun yung tao. Diba? Nabantay mo? Sa sinugdan, ang Elohim. Sa sinugdan, sa wala pa. Sa sinugdan, ang pulong uban sa Elohim. O ang pulong, Elohim. Sukat pa kayo sa sinugdan, ang pulong uban sa Elohim. Balik na sad. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Elohim ang tanan o walay pinabuhat di nga dili pinaagi kaniya. So, unsa man di ay ang pulong? Unsa man di word? Spirit. Spirit no? Spirit. Nya kay Elohim man, mao ning Holy Spirit. Mahikay magita ron. Mao magita ron. Unsa man ning Holy Spirit? Mao adyo ni ron. John chapter 6 verse 63. John chapter 6 verse 63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. John chapter 6 verse 63.
Ingon pas Bisaya version. Juan Kapitulo 6, versikulo 63. Ang naghatag o kinabuhi mao ang Espiritu sa Elohim ug dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Kanang gawas ng pulong. Ang pulong mao ang Espiritu ug ang Espiritu Elohim ug mao po ang kinabuhi. Kung ang Spirit ay ang buhay, posible ba na itong binigay ni Aba Elohim kay Adam nung siya ginawa doon sa Gan Eden, nung wala pa siya, hindi pa siya inilagay sa Gan Eden, inihipan po ng kanyang butas ng kanyang ilong at inihipan po ni Aba ang kanyang ilong, hiningahan, karoon ng buhay. So yun, spirit yun. Ganun ginawa. So, kung makita natin, parang dito sa verse na to, sinasabi at parang nilinaw. Uspon o basa. Ang naghatag o kinabuhi mao ang Espiritu sa Elohim. O dili kini mahimo sa unod pinaagi sa mga pulong nga pinaagi sa pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag o kinabuhi. Naa may pulong, mayroon pong salita na sinasabi si Misaya sa mga apostol. Ano ba ang salita na ito? Unsa man ni? Salita Kabalik ko na ba? Ang naghatag o kinabuhi mao ang Espiritu sa Elohim. O dili kini mahimo sa unod. Pinaagi sa pulong nga akong gisulti kaninyo, mabatunan ninyo ang Espiritu nga naghatag o kinabuhi. Pinaagi ko no sa pulong nga pinaagi po sa pamamagitan ng kanyang salita na kanyang sinasabi, matanggap ninyo ang Espiritu na nagbibigay buhay. Unsang dining salita na iyang isulti. Ano ba tong salita na kanyang sinasabi upang matanggap po ang Espiritu na nagbibigay buhay? Unsang ni bro? Torah. Ang kautusan po ito, ang Torah po ito. Sige nga, basahin natin. Wala dyan. Deuteronomy chapter 33, verse 46 to 47. Wala dyan? Wala 33? Wala may 46. Dito may. Wala may. Dito rin yung 33. 46. wala 46. 34. Wala rin. 32. Tsaka di makita. Andra, naroon na dira. Okay. 46. 46 to 47. Deuteronomy chapter 32 verse 46 to 47. Miingon, sinabi niya, itanim ninyo sa isip ang mga salitang narinig ninyo sa akin ngayon. Ituro ninyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan. Yan. May salita na sinasabi po dito si Misaya. Mayroon ding salita na sinasabi si Moises. Pero ang sabi ng iba, lalo-lalo na sa ating mga kababayan Kristiyano, wala na daw yung kautusan. Wala na. Lumipas na. Pero ang sabi po ni Misaya mismo sa Matthew chapter 5, huwag na natin basahin, very popular. Chapter 5, verse 17 to 19. Hindi siya naparito upang pakawalang kabuluhan ang kautusan. Kundi andito siya upang bigyan ng tamang kahulugan. So kung
Yan ang purpose sa kanyang pagpaparito. Kung ano yung salita na kanyang sinasabi doon sa John upang magkaroon ang mga apostol o ang mga tao ng Espiritu na nagbibigay buhay, yun po ay ang corrected version na teaching ni Messiah sa Torah against Pharisees and Sadducees and scribes. Tama po, bro? Yun ang salita na sinasabi niya na kung saan matanggap nila ang Espiritu kung isa sa buhay nila yun. At magkaroon sila ng buhay. Dahil ang sabi ni Moises, dahil itong kay Moises, ito yung pure, at nakurap ito pag gulong ng panahon, nakurap ng mga leaders after the captivity of Babylon, pag na-restore po sila, na nakurap. Kaya punta dito ang Messiah upang koreksyonan, bigyan ng tamang kahulugan. Yan ang sabi sa Matthew chapter 5. Kanina po, sa Matthew chapter 5 verse 7. So, ulitin kong basahin yung Deuteronomy chapter 32 verse 46. Ito ang sinasabi sa Messiah. So, simulan ko sa 45. Human sa pagkigpulong ni Moses ngadto sa katawan sa Israel, mingon siya kanila, itisok sa inyong kasing-kasing ang tanan nga gisulti ko kaninyo ni ining adlaw. Unsa pa yung gisulti? Ipatuman kini sa inyong mga anak aron ilang matngunan pag-ayo ang tanan nga giingon ni ining balaod. So, ang gisulti ni Moses, ang sinabi po ni Moses na ipatisok, ano ba na sa Tagalog? Itanim ninyo sa inyong mga puso at sabihin ninyo sa inyong mga anak na kailangan nilang sundin ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ano yung sinasabi? Sa preceding verse sabi niya, ang kautusan. Verse 47, dili kini butang nga katiaw-tiawan, kay mao kini ang tibuok ninyong kinabuhi. Na tiaw-tiaw mo. Ang balaod mao ang tibuok na kinabuhi. So, hindi pwedeng magtiaw-tiaw. Butang dili katiaw-tiawan. So, ang sabi niya dyan sa sa John chapter 6 verse 63, ang salita pala na kanyang sinasabi sa mga apostol at sa mga tao upang matanggap ang Espiritu at magkaroon sila ng buhay, yun pala ang teaching na corrected na, yun na ang pure teaching na Torah. Hindi yung mula sa mga Parisiyo and Sadducees and scribes. Yun po ang buhay. Bagay na hindi katiaw-tiawan. Muna Tagalog ng tiaw-tiaw. Hindi biro-biro na bagay. Butang di katiaw-tiawan ang kasubuan. Kinahanglan, kailangan itanim natin sa ating puso at sabihin natin sa ating mga anak dahil ang mga bagay na ito, ang kautusan, ay hindi biro-biro. Ang pagsasalita tungkol sa kamanghamanghang gawa ng Elohim, bagay na hindi biro-biro. Ang muwidin, appointed times of Elohim, bagay na hindi biro-biro. At ang ordinance, Torah, lalong hindi biro-biro. Dahil yan ang ating buhay. Kaya kung may mga magbibiro-biro, punta dito, alis dito, punta doon, bahala kayo. Sa akin po, sinabi ko na ang aking nalalaman kong dapat kong sabihin. Hindi ito pagtuturo, ito ay pagsasabi. Okay, John chapter 14 verse 23 to 26. John chapter 14 verse 23 to 26. Sumagot si Yahawashai,
Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami tatahanan at mananatili sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Okay. Verse 23 to 27. 26. Okay, Bisaya version. Si Bisaya mitubang. Ang higugma nako magtuman sa akong suko. Higugmaon siya sa akong amahan. Ug ang akong amahan, ug ako muanha, ug mupuyo diha kaniya. If nahigugma tayo, if mahal po natin si Bisaya, mahal din natin si Ama. At mahal, ano to dito? Ang higugma kanako nagtuman sa akong gisugo. Ito po yung sabi ni Bisaya. Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking inuutos. Ano ba ang inuutos? If you love me, keep my commandments. Saon man na. Mao man ang kamatuoran. Then, ang kasunod na sinasabi dito, higugmaon siya sa akong amahan. Kung mutuman ka sa sugo, kung susundin mo yung kautusan, iibigin ka ng Ama. At pupuntahan ka ng Ama at ni Misaya upang manahan sa kung sino ang umiibig. Iyaw mo na. Kung nahigugma ka sa Elohim, kung higugma ka, mutungan ka sugo, higugmaon po ka sa Elohim. Ug muanha ang Elohim, ug ang Misaya mupuyo diha kanimo. Pupunta po ang, kung ikaw po ay, kung tayo po, ganito, hirap mag-Tagalog, kung tayo po ay umiibig sa Misaya, tutuparin po natin ang mga utos, inuutos. At kung tinutupad po natin ang mga utos, iibigin tayo ni Aba at pupuntahan tayo ni Aba at ni Misaya upang siya manahan sa ating bawat isa na umiibig sa utos o sumusunod sa utos niya. Pero yung utos, lilinawin ko, hindi utos ni pastor, hindi Wednesday service, hindi overnight prayer, hindi Sunday service, hindi pagbibigay ka po. Pero isa yan sa mga utos ni Aba, ang pagdalo sa mga gawain. Puro hindi po yan ang detalyadong utos ng Aba upang ikaw ay tatahanan ni Aba at pupuntahan at manahan sa iyo ang Aba. Verse 24. Ang wala mahigugma kanako, dili mo tuman sa akong sugo. Sayo na kayo ilhon. Madaling kilalanin po. Kahit pa magsabi ang tao na, I love you, Aba. I love you, Misaya. Kila-kila. Kurog. I love you, Aba. Kung ba na yun, kurog ba yun? Hindi yan basihan na ikaw ay umiibig. Ang pinakabasihan, tinupad mo, pinagsikapan mo ang kautusan ni Aba. Pag hindi mo pinagsikapan, patunay ikaw ay hindi umiibig sa Aba. Kahit pa pahandusay-handusay ka pa. Kahit pa nagsasabi ka na you are filled of the Holy Spirit dahil nakakapag-speak another tongue ka. Prangka-prangka ni Mingson. Ang wala mahigugma kanako, dili mo tuman sa akong sugo.
ang mensahe nga inyong nadungog, dili ako kundi iya sa Amahan nga nagpadala kanako. Sabi ni Misaya, yung narinig ninyong salita, hindi siya sa akin. Sa Ama na siya nagpadala sa akin. Yung kautosan na ibinigay ni Moses doon sa mga Israel, kay Moses yun? Sa Ama yun. At kung ano yung salita na sinasabi ni Misaya na kanyang sinasabi doon, yun ang kautosan ni Aba na ibinigay kay Moses at nakurap during panahon sa scribe and Pharisees and Sadducees na kinoreksyon na ng Misaya dahil ito ay napuno na ng libadura. But, ngunit po mga kapatid, sa panahon po natin, ay nangyayari din po ulit yan. Mayroong nagtuturo ng pag-ibig, wala namang kautosan. Mayroong nagtuturo ng kautosan, ayaw naman sa pag-ibig. May nagtuturo na may Misaya, ngunit ang Misaya namatay sa disgrasya. May naniniwala naman sa Torah, ngunit ayaw maniwala sa Misaya. Problema yan. Napakalaking problema po yan. Marami namang nagpapanggap na kami ay pinabalutan ng banal na espiritu. Ngunit di naman natin nakikita ang palatandaan na ating napag-aralan. Na? Continue po. Verse 25, basahin ko. Gisultihan ko kamo niini, samtang ako uban pa kaninyo. Siya nga inyong ikauban, nga mao ang espiritu nga balaan nga ipadala sa akong Amahan sa akong ngalan magtudlo ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Kinsay tigpahinumdum? Sino po ang tagapaalala? Hindi si Brother Rowie. Ang Holy Spirit tagapaalala. Asaan ang Holy Spirit? Ano ang Holy Spirit? Ang Word. Asaan ang Word? Ano ang Word? Ang utos. Asaan ang utos? Andyan sa bibig ng bawat isa at sa puso. Kaya ako'y nagtataka bro. Pinagsisikapan kong maibahagi ang kasulatan. Ngunit ang daming tigas sa gulo. Ako pa ang naging masama. Lamig pang lunitong dunggan. Kung sa taga-Buhol pa, taga-Buhol man sa ko. Ija-ija ta ninyo eh. Ang di kasabot, mamutos. Ang makasabot, magkuyog ta. Di ron panahon sa pabibig. Ang nakasabot, ang nakakaunawa po sa turo, hindi po ako ang tagaturo. Binasa ko lang ang katuruan na nasa Biblia. Nasabi ko to dahil nasa Biblia. Hindi ko to gawa-gawa. Pinatingnan ko po sa mga tao. Pinatingnan ko po sa inyo. At ako po'y palaging nagtatanong. Yan ba ay makatarungang analysisyon? Sabi niyo, okay. May tanong po ba? Wala. Naunawaan. Pagdating ng sunod na araw, ayaw, nagpagulbol. Kahanggaw. Yan ang ano po mga kapatid. So, sa akin, dito, ang topic natin, receive the Holy Spirit. Kailangan po matanggap ng bawat isa ang Holy Spirit. Dahil hindi po ngayon ang oras upang kayo or tayo ay kakain ng lugaw. Maiksit na lang po ang oras. Kailangan po natin ng more nutrients pang tayo po ay mag-survive. Magalit dahil hindi binibibi, go. Hindi ako. Hindi ko responsibility ang kaligtasan ninyo. Kayo ang gumagawa ng sarili ninyo. Individual ang kaligtasan at individual din kung kayo'y mapapahamak dahil din sa ginagawa ninyo. Kayo ang gumagawa sa sarili ninyong kamatayan.
Una, sa ating guide question number 3, ano ba talaga ang Holy Spirit? Ito po ay Torah. Base sa ating nasalaysay, yan po ay Torah. Ang Holy Spirit, yan ay ang Word. At ang Word ay ang Holy Spirit. At base sa ating nasalaysay, Torah po yan. Sabi ni Moises, dahil po, sabi ni Misaya, ang salita na kung sinasabi sa inyo, kailangan, yan po ang Espiritu na nagbibigay buhay. At ang salita, alam po natin, siya'y naparito upang bigyan ng tamang kahulugan ang Torah. Kaya, Torah ang kanyang sinasalita. At yan ang Espiritu na kailangang matanggap ng bawat isa upang magkaroon ng buhay. Dahil sabi ni Moises, yan ang Torah ay hindi bagay na biro-biro dahil ito ang buong buhay natin. Deuteronomy chapter 7 verse 12. Deuteronomy chapter 7 verse 12. Kung taos puso ninyong susundin ang mga utos na ito, tutuparin naman ni Yahweh ang kanyang kasunduan at patuloy na kayong iibigin tulad ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Okay. Basahan ko sa Bisaya. Pero din mo kapit ka mga Tagalog, bro. Tagalog ng Tagalog. Chapter 7, verse 12. Kung patalayhugan o tumanon ninyo kining mga balakod, tumanon usap ni Aba ang nga inyong ilugim ang kasabutan uban kaninyo o kinugmaon kamo niya sa gugmang walay paglubar. Sumala kayo sa iyang isaad sa inyong katigulangan. Kung patalinghugan, yung pong inaasam ng mga tao na matamasa, yung pag-ibig na hindi kumukupas, na walang ibang source, which is si Aba, matatanggap mo natin yan. Kung, if, taos puso po natin sundin ang kautusan ng Aba. Hindi po sinunod natin dahil utos, kundi taos puso. Lisod ba na sa to? Ang Torah, ang ekspresyon ng pag-ibig ni Aba para sa tao. Ngunit ang tao naghahanap ng pag-ibig. Kakaaral ng Biblia. Sinisipa naman ang kautusan na siyang ekspresyon ni Aba upang mapadama niya ang kanyang pagmamahal sa tao. Ngayon, itinuturo ko ng Biblia at binasa po natin upang makarating ang turo ng Biblia. Inayawan naman. At sinabihan pa tayo na hindi na tayo nauunawaan. May kapag unawain? Na ang Holy Spirit ay ang Torah. Exodus chapter 20 verse 6. 20 yan po. Exodus chapter 20 verse 6. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libong-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Gusto mo, gusto natin pagpalain ang henerasyon ito? Basa, nasa 10 Commandments. Exodus chapter 20 verse 6. Iibigin ni Aba ang henerasyon ito hanggang sa libong-libong henerasyon kung tutuparin natin ang kautusan. Buong puso. Dito gikan. Pag hindi, hindi rin. Yan ang kasunduan. So, yan po ang ating last verse. At
panamilit nga tanong. Gusto ka makadawat sa Holy Spirit? Gusto niyo ba na matanggap ang banal na Espiritu? Ito ang sagot. Sundin niyo ang kautusan at isabuhay. Dahil ang Holy Spirit, yan ang Torah. At yan ang pag-ibig ng Aba. Salamat po sa ating lahat. Magandang umaga and happy Sabbath. Shalom Aleichem.